Pag pinasing ko ngayon siya, sumasabay na. So paano yan? Desplicein mo yan. Hindi, wala tayong splicing na gagawin. Gagamit tayo nitong Master na yan. nahanap ko dito yung passing at saka yung high trigger ng bike nitong Kawasaki Z650. Kasi to, kaya ginagawa natin, gusto kasi ng client na i-integrate yung kanilang auxiliary light dun sa high beam at passing ng kanilang mga bike. Kaya ngayon, hinahanap ko kung alin dito yung trigger. Kami itong tester. Yan. Okay. Oo nga, no. Ito, passing. Passing. So, kasabay nito. Kaya Okay. pumapassing ka. Oo. Kapag Tapos pag nag-high, mag-high din siya yung kanilang mga aux light na naka-integrate dito sa high. Positive trigger siya kasi itong alligator ng ating tester nasa negative. Ngayon, pag hinay natin, ilaw yung ating tester. Tapos passing. Desplicein mo yan. Hindi, wala tayong splicing na gagawin. Gagamit tayo nitong wire tap para wala tayong splicing na gagawin. Ito, pakita ko. Yan, iipit lang siya nitong gray. Ito naman kaasawa niya, itong kulay pula, meron siyang parang maliit na karayom. Ito, tuturok lang siya dito sa pinaka-wire nung high beam at saka passing trigger. Yan, tester uli natin. Okay, ito yung high, ito yung passing. Ito naman, ginagawa lang natin to kapag gusto lang ng mga client natin ng yung mga aux light nila ay integrate dito sa high beam at saka sa passing ng bike nila. So, next naman, ang hahanapin naman natin yung accessory wire. Ano ba yung accessory wire? Ay, yung accessory wire is meaning any positive line once na naka-on yung susi. Halimbawa, itong sa taillight. Pag in-on natin yung susi, nakabukas siya. Ngayon, pag in-off naman natin yung susi, mag-off naman siya. Meron din dito sa headlight, pwede rin siya sa headlight. Kaya dito lang kami kukuha ngayon sa taillight kasi ito yung mas accessible. Since na dito tayo kukuha sa taillight ng ating accessory wire, yung terminal niya, check natin dito sa tatlo if alin dito yung accessory wire. Okay, check ko. Tusukin natin. Hindi din yung blue. Itong red. Ba? Oo nga. Sige, makikipatay ng susi. Ayan, namatay din yung ating tester, yung ilaw. Di ibig sabihin, ito yung accessory wire. Na once in-on natin yung susi, saka lang mabubuksan. Sige, pakibukas yung susi. Gamit tong ating pang wire tap para wala tayong splicing na gagawin. Check ulit natin kung tumurok ba dun sa wire yung ating pang wire tap. On ko yung susi. Okay, nag-on na rin siya. Off. Okay, tapos na po natin i-install tong ating aux light. Ito yung pinapakita ko sa inyo kanina dahil request ng client natin na naka-integrate yung kanyang aux light dito sa kanyang passing. Pinasing ko ngayon siya, sumasabay na. Okay, ito yung passing, tapos ito yung kanyang high. Ngayon, ano bang trabaho ng accessory wire? Ang accessory wire po ay, ito po yung nagtitrigger once na naka-on yung susi, saka lang po gagana yung ilaw. Hindi naman po natin pwedeng hindi i-connect sa accessory wire kasi kung naka-direct siya sa positive ng battery, kahit patay po ang susi, pwede po siyang ma-on. Okay, for example, kahit anong pindot ko dito sa switch nitong aux light, hindi siya bumubukas kasi patay yung susi. Ngayon, pakita ko once na i-on ko yung susi. Okay. Tapos, pindutin ko itong switch. Yan, gumagana yung aux light natin. Ngayon, pag pinatay ko ulit yung susi, di siya gumagana. So, yun ngayon ang trabaho ng accessory wire, kaya kailangan nating i-connect doon. So, dito na po nagtatapos yung ating video. Sa may mga katanungan po, pwede po kayong mag-iwan sa ating comment section at baka ito po yung susunod nating i-feature sa ating mga next content. Yun lamang po at maraming salamat po.